Chapter 24. Ang pagsubok sa buhay ni Kat. Lumipas ilang linggo at buwan ay pagtuloy lang sa nagpapakemotherapy si Angela sa hospital, at habang si Gabby ay simula nalaman niya yun tungkol sa sakit ni Angela, ay mas lalo binigyan niya nito ng panahon at oras para inaalagaan niya si Angela, dahil gusto ni Gabby bumawi sa asawa niya ng si Angela. Kasi sa loob ng 3 taon ay konti lang pagkakataon makasama ni Gabby si Angela, simula naging mag-asawa sila, dahil nabusi si Gabby sa restaurant nila, kaya babawi talaga si Gabby sa mag-ina niya. Habang si Kath ay naghahanda na sa pakalapit ng kasal nila ni Max at pagdating sa Amerika ng magulang niya ng sila Juan at Carol, dahil sila maghahatid kay Kath sa altar, pero isang araw bago pa umalis sila Juan at Carol ay aksidente si Juan sa talye. Sa talyer habang inaayos ni Juan yung tambutso sa ilalim ng kotse, dahil kailangan na tapusin ang mga gagawin niya sa talyer, dahil aaliis sila ni Carol at ilang linggo sila doon sa Amerika, tapos bigla siya kinausap ni JR. Tay, ako na matatapos dyan, umuwi na kayo sa bahay para pahinga. Di ba mamaya na yun flight nyo ni nanay? Wag na anak. Tutal magtatapos na ito, ginagawa ko tambutso. At saka bukas madali araw yun flight namin. Kaya tatapusin ko ito kotse at lahat mga problema dito sa talyer para wala na ako alalalahin pa kapag umalis na kami ng nanay mo. Okay po tay. Sige po tay, doon lang ako sa opisina, tawagin nyo lang ako pag may kailangan kayo. Sabay lakad na siya papunta sa opisina ng talyer, at habang si Juan ay gumagawa pa rin sa ilalim ng kotse, tapos ng ilang minuto, habang malapit na matapos yung tambutso ng kotse ay bigla sumingaw ang jack, yun binubuhat sa kotse at hindi napansin ni Juan. Na sumisingaw na yung jack, tapos bigla bumagsak yung kotse at nadaganan si Juan ng kotse at wala rin ito gulong dahil inaayos rin ang lahat mga gulong, kaya diretso bagsak yung kotse. Kay Juan agad humingi ng tulong si Juan dahil nakailpit ang paa niya, ibanda gitna ng kotse. Tapos habang nasisigaw si Juan dahil nasasaktan na siya ay bigla lumapit mga tauhan niya at lumabas si JR sa opisina at lumapit sa kotse kung saan nadaganan si Juan, tapos agad binuhat nila JR yung kotse at nakita nila halos putol ang tuhod ni Juan dahil sa pakaipit nito. Tapos agad lumapit si JR sa tatay niya, at habang si Juan ay himatay dahil sa nawawalan siya ng dugo sa tuhod niya, agad dinala nila si Juan sa ospital. Tapos isang oras sa ospital, habang naghihintay sila Carol at JR na lumabas ng doktor sa emergency room, ay bigla dumating si Kokoy dahil tinawagan siya ng kuya JR niya. Nay, kamusta na si tatay? Hindi pa lumalabas ng doktor. Tapos ilang minuto ay lumabas ng doktor sa emergency room at agad lumapit yun mag-ina sa doktor. Dok, kamusta na po yung tatay ko? Bad news sir. Dahil sa malaki ng sugat sa tuhod ng tatay nyo, ay kailangan namin siya operaan dahil sa nakita namin halos putol na ang tuhod niya, at pansamantala pagkatapos ng operasyon niya ay hindi muna siya nakapaglakad. Sobra nagulat yun mag-ina sa nangyari kay Juan. Lumipas ng isang oras ay tinawagan ni Carol si Kat para sabihin ang nangyari sa tatay nito ng si Juan sa kabila banda sa bahay ni Max, habang inaayos ni Kat ang guest room ng bahay kung saan doon magtutulog sila Juan at Carol ay bigla nagring ang cellphone ni Kat. Agad kinuha niya ang cellphone niya sa lamesa ng guest room at nakita ni Kat ang nanay niya nakasulat sa cellphone niya. Agad niya sinagot ito. Hello po, nay, nasa airport na kayo? Hello anak, hindi kami matutuloy dyan sa Amerika. Bakit po nay? Ang tatay mo, nag-aksidente siya. Ano po nangyari kay tatay? Nadaganan siya ng kotse ng ginagawa niya at sinabi sa amin ng doktor ay kailangan mag-operaan yung tatay mo dahil halos putol na ang tuhod niya at sobra mahal yun operasyon ng tatay mo. Kulang yun, pera pinapadala mo sa amin dito yun mga kuya mo konti lang nila, kaya maabag dahil yun kuya JR mo nakapaanak pa lang ni Beth sa anak nila, at yun kuya Kokoy mo naman kulang sahod niya sa pagiging team leader niya sa opisina niya. Sige nay, gagawa ako ng paraan, pwede naman ako umutang kay Max o hahanap ako ng ibang racket para magpapadala ako dyan, at saka nay huwag kayo mag-alala, basta ipagdasal natin magiging okay lang yun operasyon ni tatay. Lumipas ng ilang oras ay pumunta si Kat sa opisina ni Max para sabihin niya kay Max nangyari sa tatay niya ng si Juan at kailangan nila ipapostpone muna yun kasal nila. Pero sa opisina ni Max ay nahuli ni Kat sila Max at Amber nagsisex. Sa opisina ni Max, pagbukas ng pinto ni Kat ay nakita niya sa sofa nakapatong si Amber kay Max, at habang si Max ay hinahalikan nito ang suso ni Amber. Walang hiya kayo. Sabay galit lumapit siya kanila Max, at sobra galit ni Kat ay sinabunutan niya si Amber, at habang si Max ay inaawat niya si Kat. Hon, let me explain. Explain, Max naman, kaya ako nagkikipagbalikan sa'yo dahil akala ko hindi na dating Max babaero na kilala ko noon, pero ano ito? Kath, I'm sorry, natukso lang ako ni Amber.
Ano na tukso? My God, Max. Bakit di mo aminin sa kanya na bago pa kayo nagkabalikan ay tayo na 2 taon at sinabi mo mas mahal mo ako kaysa sa kanya? Shut up, Amber. Wala ako sinabi mas mahal kita at hanggang fubo lang kita. Kath, please wag ka maniniwala sa babae ito. Sinampal ni Kak si Max at hinubad niya ang singsing niya tapos binato niya kay Max at lumabas na si Kat sa opisina ni Max na galit sa nangyari at nasaktan naman siya dahil minahal niya ulit si Max at di akalain ni Kat niloko siya ulit ni Max. Kinabukasan pumasok pa rin si Kat sa ospital kahit madaming siya problema. Sa ospital habang naglalakad si Kat ng ospital ay natulala siya dahil ang iniisip niya ay bukod sa nangyari sa tatay niya ay di pa rin mawawala sa kanya isipan ang pagkahuli niya kay Max. Sa kabila banda nakakatapos lang mag-chemotherapy ni Angela sa ospital, every week siya napapa-chemotherapy si Angela pero lalo pa siya umihina at kumakakalbo na siya tapos di na rin kaya mag-isa dahil kapag gumagalaw mag-isa si Angela ay mabilis na siya magpagod at kailangan niya makakasama niya at mag-alagaan sa kanya dahil busy si Gabby sa restaurant nila. Sa umaga at sa gabi naman ay inalagaan siya pati ang anak nila ni Gabby kahit pagod na nito sa trabaho at naawa na si Angela sa asawa niya si Gabby kaya nadesisyon siya na humanap ng private nurse para sa kanya. Para rin hindi na mapagod si Gabby sa pag-aalaga sa kanya dahil alam ni Angela hindi na kaya ni Gabby nang mag-alagaan siya dahil sa kalagayan nito pagiging persons with disability. Sa hallway ng ospital habang naglalakad si Angela ay nakita niya si Kat nagtulala habang nito naglalakad din papunta sa locker room agad tinawag ni Angela si Kath. Kath! Agad lumingon si Kath at nakita niya si Angela tapos lumapit si Angela kay Kath at nagulat siya nang makita niya si Angela na pumapayat nito at kumakalbo rin. "Oh, Angela, kamusta ka na?" "Heto. Hindi okay. Dahil mas lalo malala ito sakit ko kahit nag-chemotherapy ako dito sa ospital ay parang hindi ako gumagaling sa sakit ko." "Ganun ba? Kaya pala pumapayat ka at saka kumakalbo na rin." "Teka, sino kasama mo, si Gabby?" "Hindi, busy si Gabby sa restaurant lalo ngayong Vermonts na." "Yun maid namin ang kasama ko ngayon. Ikaw, Kat, di ba next week na ang kasal nyo ni Max? Bakit pumapasok ka pa rin dito? Wala ka ba vacation leave?" "Hindi na tuloy ang kasal namin." "Bakit hindi tuloy yun kasal nyo? Ano nangyayari?" "Nahuli ko si Max nakikipaglandian sa sekretary niya sa opisina nila, kaya hiniwalayan ko siya at saka meron dapat ako vacation leave ngayon pero kailangan ko magtrabaho ngayon dahil nag-aksidente si tatay sa talyer namin at kailangan daw ng operasyon dahil malaki sugat ni tatay sa tuhod niya, kaya kailangan ko magtrabaho at mararaket ako sa home for the aged para may papadala ako sa magulang ko." Nang narinig ni Angela sa sinabi ni Kath, ay naisip ni Angela ay kunin niya si Kath bilang private nurse niya. "Kath, what if offer kita bilang private nurse ko sa bahay, stay out lang at hanggang sa gumaling ako?" Nagulat si Kath sa offer ni Angela sa kanya. "Naku, nakakahiya kasi ex-girlfriend ka ng asawa ko." "Kath, kung iniisip mo ay baka magalit si Gabby pag kunin kita bilang private nurse ko ay ako bahala at saka diba kailangan mo pera para sa operasyon ng tatay mo, bale tulong ko sa'yo yun." "O sige, Angela." Magiging awkward ba pakiramdam ni Kat pagpasok niya bilang private nurse ni Angela? Abangan ang susunod kabanata. Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Miss EE, and thanks for watching. At meron na rin ako TikTok, please follow niyo naman TikTok ko, nasa baba yung link.